Hello sa ating mga kaabogada ng bayan. Welcome back sa bago nating vlog. Ang topic natin ngayon is about sa tamang pag-i-issue or pagsaserve ng summons. Sasagutin natin dito kung paano nga ba kakasuhan ang taong nasa ibang bansa o kaya his residence or he cannot be found anywhere in the Philippines. So, paano ngayon magkakaroon ng jurisdiction yung korte sa taong ito? So, dito tatalakayin natin kung ano yung tinatawag na extraterritorial or yung substituted service of summons. Pwede nga ba na hindi ibigay yung summons personally doon sa taong nakasuhan? Paano naman kung invalid yung pagsaserve ng summons? Pwede nga bang i-question ito sa court at mapawalang bisa yung complaint na na-file sa korte? So may mga katanungan tayo dito na sasagutin natin. Nasa ibang bansa po ang ex-husband ko, paano ako magsasampa ng annulment case? And number 2, bumalik na sa ibang bansa yung nakautang sa akin, paano ako makakapaningil? So, ang summons ay tawag ng korte dun sa taong nakasuhan and letting him know na may complaint against him. And dito, binibigyan siya ng chance para makapagbigay siya ng kanyang sagot or to defend himself. And sabi nga natin kanina, kapag valid yung pag-serve ng summons, kahit hindi sa kanya personally iniabot yung summons, valid pa rin ito. And paano yon magte-take effect? And this is also very important sa defendant kasi kung mali naman yung pag-serve ng summons, the court will not have jurisdiction over him. Ibig sabihin, pwede niyang question and ma-dismiss yung complaint na na-file against him. Let's go! So gaya ng nabanggit natin kanina, yung summons may be served kahit hindi personally to the defendant, especially sa mga cases na wala yung defendant, hindi na siya mahanap, or kaya he is abroad. So, unahin natin kung ano yung extraterritorial service. So, nangyayari ito kapag yung kakasuhan is a non-resident of the Philippines. So, ibig sabihin, hindi talaga dito sa Pilipinas nakatira, or yung defendant cannot be found anywhere in the Philippines. So, nangyayari ito kapag yung case has something to do dun sa personal status ng taong nagkakaso. One example is yung case of annulment or declaration of nullity of a marriage na apektuhan yung personal status ng plaintiff. And what if yung husband or ex-husband or ex-wife is not in the Philippines or is no longer residing in the Philippines, o kaya naman hindi na siya matagpuan anywhere sa Pilipinas? And kapag yung case is about yung property ng defendant na nakalocate sa Philippines. One example dito is a foreigner na temporarily living in the Philippines, pero meron siyang properties, then pwedeng i-attach ng defendant yung properties na may interest yung defendant. Paano nga ba ito nasa-serve? So, ang general rule natin, it should still be personally served sa defendant if possible. So, sa extraterritorial service of summons, pwede pa rin i-serve personally sa defendant yung summons with leave of court. Ibig sabihin, kapag pumapayag yung korte. Second, pwedeng i-serve yung summons
in such a way na nakasaad dun sa mga international conventions sa ibang bansa wherein yung Philippines is a party to that international convention. So kung ano yung rule dun sa or pinag-usapan ng Philippines and yung bansang yon kung paano magte-take effect yung mga summons sa kanilang mga residents, then yun yung pwedeng i-avail ng defendant. Dito pumapasok yung publication in a newspaper of a general circulation. So kung naririnig nyo dun sa mga cases of declaration of nullity of marriage or yung mga annulment cases natin, if they cannot find yung ex-husband or ex-wife, ginagawa nila yung publication in a newspaper. Pero itong publication na to, dapat kasama pa rin yung pagsisend ng summons and yung court order dun sa last known address ng defendant. And then, yung plus the publication, then that would already be a valid summons dun sa defendant. Hindi necessarily personally served dun sa defendant, basta na-follow lang itong mga binigay ng court na guide dun sa extraterritorial service of summons, then the court will acquire jurisdiction over the defendant and pwede na siyang mag-start sa case or pwede nang mag-decide ang court depending dun sa mga evidence, dun sa trial and hearing na nangyari. Basta naging tama yung pagsaserve ng extraterritorial service of summons, they already acquired yung jurisdiction over his person. Paano naman kung yung taong kakasuhan is a resident of the Philippines, pero temporarily outside of the country? So, kapag nag-work lang siya sa ibang bansa, but he's still a resident of the Philippines, ang sabi ng court, pwedeng mag-serve ng summons using yung extraterritorial service of summons, yung nabanggit natin kanina, and pwedeng gamitin yung guide natin on substituted service of summons. Nagagamit lamang yung substituted service of summons kapag yung defendant cannot be served personally after 3 attempts na tinatry nung magsaserve na ibigay yung summons doon sa dapat 2 araw. And paano nga ba ito nasa-serve? So kapag 3 beses nang nag-attempt in 2 dates, yung nagsaserve ng summons and wala pa rin yung defendant, pwede nang iwan yung summons doon sa bahay ng defendant to any person who is at least 18 years of age and meron siyang sufficient discretion and dapat yung 18 years of age na pag-iiwanan is also a resident of that house. So dito nakikita natin na iniwan lang yung summons dun sa taong yon, dun sa taong nakatira din doon who is at least 18 years of age kahit hindi personally natanggap nung defendant, then valid na yon. May jurisdiction na ang court over the defendant and pwede na silang mag-decide, pwede na nilang i-hear yung kaso. Or kung may regular place of business naman yung defendant and hindi talaga siya nagpapakita after 3 attempts on 2 different dates dun sa pagbibigay ng summons, pwede nang iwan yung summons dun sa person or a competent person na in charge dun sa business na yon. So, competent person siya kapag customarily siya yung nagre-receive ng correspondence para sa defendant. Halimbawa dito is either the secretary or yung taong nandun sa office mismo. So kapag iniwan yon doon sa competent person, then valid yung summons.
Paano naman yung mga nakatira sa mga condominium, yung mga may guards, and upon introducing yung sarili nung and yung purpose nung magbibigay ng summons, pinagbabawalan siyang pumasok sa building and hindi niya ma-serve yung summons personally doon sa defendant. Ang sabi ng batas natin dito, valid yung summons kapag iniwan nung nagsaserve doon sa Chief Security Officer in charge of the building or the community, or pwedeng iwan sa officer of the homeowner association or the condominium corporation. So ito ay valid lamang kapag siya ay pinagbabawalang pumasok. So hindi niya ma-serve yung summons dun sa defendant after 3 attempts in 2 dates. So nangyari ito sa isang case wherein hindi talaga nagpapakita yung defendant and inutusan yung mga guards na huwag papasukin. So ang sabi ng batas natin dito, kapag ganun yung nangyari, the defendant cannot escape. Pwede nang iwan yung summons dun sa Chief Security Officer or any officer of the Homeowners Association or Condominium Corporation, and thus, the summons will be valid. Papakinggan na ngayon yung case and may jurisdiction na yung court over the defendant. And kapag inaalaw naman ng court, pwede nang iserve yung summons through email. So, nangyayari yan ngayon, especially this pandemic, na hindi nakakalabas yung mga tao. So, in such cases, yung court may allow the sending of the summons through electronic mail. So, guys, you may want to check yung contents ng video na to. Dito natin nakikita yung validity ng summons. So, kapag hindi natanggap personally yung summons and yung pag-serve ng summons is outside of this or outside of those things we mentioned, then hindi valid yung pag-serve ng summons. Then, pwedeng i-question ngayon ng defendant yung kaso or pwede niya itong ipa-dismiss. Kapag hindi naman personally served but nag-fall siya dun sa guides na nabanggit natin, then kahit hindi na personally received by the defendant, then valid yung summons. And kapag may decision na yung court, valid yung decision ng court. Hindi na siya pwedeng questionin. So guys, until next time, I hope may natutunan kayo and thank you so much guys. Bye-bye.